aside from illegal POGO workers, authorities are also now dealing with the so-called POGO babies. The details in this report by Mobile Journal, Julie Baiza. The Presidential Anti-Organized Crime Commission, or PAOC, is continuously monitoring the operations of small-scale POGOs in the country. PAOC earlier reported that a number of POGO workers refused to leave the country despite the ban and have started guerrilla-style operations. 400 yung minomonitor natin. At yung malalaki talagang marami. Siguro sabihin na natin mga 80% ng 400 na yun talagang tumigil. But yung pagtigil nila na yun, it doesn't mean that talagang totally tumigil sila. Yun nga yung hinahabol natin, mga small scale. Cruz said that some of these small-scale POGOs have started operating in Visayas and Mindanao. They are usually operating in smaller areas, such as private resorts or apartments, and is usually composed of 20 to 50 individuals. Yun nga, nakatutok din tayo sa Visayas kasi may mga reports tayong na natatanggap na naglipatan. Actually, nung sinimulan pa lang namin hulihin yung Pogo Hub sa Porac, kung saan lumutang nga yung pangalan ni Cassandra Leong. Yung ibang nakawala doon, ang monitoring namin, nagtakbuhan ng Visayas and Mindanao. But mostly sa Visayas namin nakita. Meanwhile, the agency reported that more than 27,000 foreign POGO workers have left the country. Nakapagpaalis na tayo ng almost with the Bureau of Migration, Kapagpaalis na tayo ng mahigit kumulang siguro mga 27,000 na mga POGO workers, At ito ay yung mga pumasok lang within this year, Cruz also mentioned that they are helping the so-called POGO babies. These infants are children of foreign POGO workers who either left the country or are facing deportation. Kasi ang hinihingi lang naman ito, mga panggatas, pang-pampers, minsan pambayad sa upa ng apartment. Ganon. Pag na-hospital, kailangan tinutulungan din namin, pinadadala namin sa hospital yung bata. Kasi yung pinakabata na na-encounter namin na sabihin na natin, miyembro ng POGO babies, 2 months old ang pinakabata at ang pinakamatanda naman 2 years old. And then may 3 pang nagdadalang tao na minomonitor kami. So, November last year, when President Ferdinand Marcos Jr. issued an executive order prohibiting Philippine offshore gaming, internet gaming, and other offshore gaming operations in the Philippines. Mobile journalist Julie Baiza, We're One News. Ayun. So, yun lagi natin pinag-uusapan dito kasi nga medyo... Pogo babies. Oo, nanganganak nga yung mga maliliit na pogos ngayon. They are running in small scale. Like sa mga subdivision or sa mga condo units, doon na... Ang tawag nila dito is a guerrilla operations. So, ang ginagawa kasi ng... may operator pa rin to. Kasi nung unang question was, is this solely owned by the guerrilla units themselves? So, kunyari ako, kinuha ko yung makina. Hindi. When we interviewed the PAOC on branch last year, sinabi nila hindi. There's still yung Chinese counterpart nila, yung foreign counterpart, because nasa kanya ang listahan of sino yung mga tatawagan. He has the master list of pati yung kung saan dumadaan yung pera sa kanya. Yeah. Tapos ang ginagawa lang niya, nakadeploy yung mga tao, different parts of the metro. Yung sinasabi mo nga, may apartment, may subdivision, di ba? Doon Tapos sila. recently nga, meron din mga nahuli na mga Chinese POGO operators here sa Philippines. Pero may kasama mga Pilipino, kasama din yung mga Filipino sa nahuli kasi parang attempted bribery yung ginawa ng mga Pilipino para palayain yung mga boss nila. Ang boss nila na nakakulong, Oo, nakadetain. Pero sinasabi nila, they're just doing their job kasi syempre, wala naman sila ibang pagkakitaan. Pero still, alam mo na, labag pa rin kasi naman Labag sa sa batas. batas. Yun, i-bribe mo yung mga, 'di ba, authorities na wag i-arestuhin yung mga nahuli nila.